Magandang araw! For today's video ay samahan niyo muli kami sa panibagong kaganapan namin din sa probinsya. Eto nga ho, maaga akong nag-asikaso diyan para maaga din nga ni ako makarating doon sa school na pupuntahan namin. Ngayong araw nga ho pala ang schedule namin sa pagtuturo sa mga bata. Kami nga ho pala diyan ay mga PWET volunteers. Malapit lang talaga yung school na pagtuturuan namin. Yun nga lamang, may time talaga na kahit sobrang aga mong mag-asikaso ay nahuhuli ka pa din. Sabi ko nga ho pala kay tatay ay umuna na kami kahit medyo nag-aambon-ambon pa at baka nga medyo lumakas pa ito. Bala, ito nga po palang ginagawa namin ay bagong patupad lang dito sa amin. Pero sa ibang lugar talaga ay matagal lang nga ho palang nakapagsimula ng ganito. At nakakatuwa nga lamang hobby lang ako na talagang kabahagi sa ganitong gawain. Nagagamit nga ni ng Panginoon para makapag-share ng salita niya. 30 minutes nga lamang ho pala yung nakalaan sa amin sa pagtuturo. At yun nga ni, kahit maigsi ay talagang nakakatuwang turuan ang mga bata. At ayun nga, dahil maigsi lang yung oras, kaunting video din lang yung nakunan ko. At ayun, pagkarating ko dito sa bahay, na mahinga lang ng kaunti, tapos eto, magluluto naman. Nagpabili nga lamang ho pala si ate kanina ng lulutuing ulam. At ayun, kakokoy medyo sinisipagan, kaya ako na nga ni magluluto. Meron nga ho pala ditong 1 kilong pusit at tamang-tama, matagal-tagal na rin hindi kami nakakapag-ulam ng garne. At ayun nga, madali din lang naman itong lutuin. Nagisa muna nga ho pala ako diyan ng sibuyas, bawang, tapos kamatis. Medyo pinalambot-lambot ko lang, tapos ayun, nilagay ko na din yung pusit para igisa. Dati, nakapagluto na din nga ho pala ako nito. At ayun nga, sa pag-post ko, ay meron ako nabasang comment na wag nga daw tatagalan ng pagluto nito. Sabi nga ho pala dun sa comment ay hindi papakatagalan ng luto dahil nga ni kumukunat daw ito. At ayun nga, sinunod ko naman ngayon. Pagkalagay ko nga ho pala ng pusit, ayun, naglagay na din ako diyan ng mga pampalasang, toyo, suka, saka din nga ho pala asukal at saka paminta. Hindi na rin nga ho pala ako naglagay ng tubig diyan dahil magtutubig din naman ito. At ayan nga, at nagkuluan na, nilagay ko na itong siling berde. Papakuluan ko nga lamang ho pala yun ng mga ilang minutuhin, tapos ayun, pwede na din kaagad hanguin. Tsak mapaparami na naman nga ni ang kain bago ganing nga ni ho. Napakasarap ng ulam. Sa mga oras na ito, maaga pa naman, kaya kako maya-maya na lang kami kakain. At eto nga ho, at medyo sinisipag ako ngayong araw, gagawa din nga ako ng ampalaya salad. Sakto, merong mga prutas-prutas dito na talaga nga akong magagamit ko. At rin nga, nagsimula na din ako diyan sa aking gagawin. Meron nga ho pala ako diyang mangga, kamatis, pipino, mansanas, at syempre hindi mawawala itong ampalaya. Karagdagan nga ho pala dahil salad yan, eto, meron din nga ako diyang pineapple, pero tidbits nga ni yung aking binili. Noong nakaraang araw ay may napanood nga ho pala ako ng ganito. At ayun, tamang-tama, sinisipagan ako ngayon, kaya nga ni gagayahin ko. Hindi ko nga ni ho pala akalain na pwede palang gawing salad ang ampalaya, kaya naman ito susubukan ko kung masarap nga ba talaga. Ang alam ko lang talagang gawin diyan ay digulayin nga ho. Yun nga, pwedeng ikisa o kaya naman nga ni igat na lamang. Ay sino ba naman ang mag-aakala na pwedeng gawing salad yan? At ayan nga, ating susubukan kung pasado ba nga ni sa ating panlasa. Tamang-tama rin talaga, papalapit na nga ni ang Pasko. At eto, pwede nyo itong gawin o pwede nyo ipatikim sa inyong mga bisita at ihayin sa inyong mga mesa. Akin muna nga ho palang ipinagre-ready yan, pinagagayat ko lang sa maliliit at saka maya-maya ko pagsasama-samahin. Base nga ni ho pala sa napanood ko, yung ampalaya ay gagayatin nga lang sa manipis para hindi nga ni siya mapaitingnan. Tapos yung ibang mga prutas, hindi ko na din nga ho pala pinagbabaltan dahil mura pa naman yan at pwede pa din naman kainin yung pinakang balat. Nang maigaya ko nga ho pala lahat, eto dito sa isang malukong na lagayan, pagsasama-samahin ko lamang yan. Una, nilagay ko nga ho pala yung ampalaya, kamatis, pipino, mangga, at yun din nga ho palang mansanas. Saka din nga ho pala yung tidbits. Pagkalagay ko, naglagay ako ng mga pampalasang asin, paminta, tapos 2 piga din nga ho pala ng kalamansi. Pagkalagay ko noon, syempre, hahalo-haluin para mabalanse ko nga ho pala yung lasa kung okay na ba. Sa mga punto na yan ay okay na nga ho pala, at eto na rin yung oras para ipatikim ko nga ni sa mga kasama ko dito kung masarap nga ba ang ampalaya salad. Alam naman natin na ampalaya ay talagang mapait. At ayan nga, dito sa mga kasama ko, pinatikim ko kung sila baga nga ay mapapaitan. Syempre, ako ang gumawa ay dititikman ko din nga ho pala itong ginawa ko kung pasado nga ba o kung kaya kong kainin. Sa tunay, ay masarap naman nga ho pala siya. Talaga naman nga ning medyo andun pa lang yung pait-pait. Pero kung ito'y medyo papatagalin, ay mawawala din yun. Kung baga nga ho pala sa mustasa, ay medyo ibuburo siya. At ayun nga, kagaya ng ganito, siguro kapag pinatagal-tagal ay mawawala din yung pinakang pait. Kaya naman kung kayo medyo napapaibig aba naman, ay subukan nyo nga rin gumawa ng ganitong ampalaya salad at talaga naman nga ning magugustuhan nyo din. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.